Pinapakialaman nila yung buhay mo kasi sawa na sila sa mga buhay nila. Ha? Mukhang masarap daw kasi dyan sa buhay mo kaya gusto nilang pasukin yung buhay mo. Kaya di ba kapatid, magugulat ka na lang minsan. Ang daming nangingialam sa'yo. Kabila kanan, may sa likod, may sa harapan. Kahit sino-sino na lang pinapakialaman yung buhay mo. Di ba, di mo ba naiisip yun kung bakit ano yung dahilan? Bakit ba nangingialam sila? Kasi nga, wala nang gana yung buhay nila. Naghahanap na sila ng mga taong may gana yung buhay para mas gumana rin yung buhay nila. Di ba? Problema mo, problema din nila. Minsan, problema mo, ang liit-liit, pinapalaki nila. Diba? Kung titingnan mo ba naman kapatid, yung mga problema nila, mas marami pa kaysa sa problema mo. Yung problema nila, sandamakmak, tapos pinakailaman pa yung problema mo, wow. Diba? Mapapawaw ka na lang eh. Ang daming taong feeling magaling sa buhay natin, nakala mo magpayo kung sino-sino naman. Diba? Pero pag tinignan mo yung background check. Pag chinek mo, wow. Diba? Pwedeng swap. Oh, kung gusto yata makipag-swap, pero kung ako hindi ako papayag. Kapag yung taong nangialam sa akin, tapos tinignan ko naman yung status sa buhay, nasandamakmak naman yung problema na walang-wala rin talaga, naku Diyos ko. Ha? Isipin yun, ang daming feeling magaling sa buhay natin na akala mo naman talaga lahat kaya nila. Pero bakit hindi nila i-apply sa sarili nila muna yun? Diba? Bago sila mangialam sa atin, dapat i-apply nyo sa sarili nyo yan. Magaling pala kayo magpayo, dapat yung buhay nyo naayos nyo muna. Siguraduhin nyo na yung mga buhay nyo ay matitino naman yan. Baka mamaya yung mga buhay nyo wala din. Mukhang hindi rin nabubuhay. Hirap na hirap din. Tapos pakialaman mo pa yung tao naghihirap, hirap ka na nga. Manghingialam ka pa sa tao naghihirap, kapatid. Grabe yung mindset mo. Di ba nga sabi ng mga motivator dito na feeling mayaman sa social media, pag sumama ka daw doon sa mga mahihirap, yung thinking nila, ma-adapt mo. Pero ibahin natin to kapatid. Ha? Kasi minsan, yung mga mayayaman na, sila pa yung nangingialam sa buhay ng mga mahihirap. Minsan, dahil sa utak na rin na may ubo, mas lalo pa nilang dinadown yun. Pero kung iisipin ninyo ha, bakit ba tayo nakaka-receive ng mga pangdadown mula sa mga kamag-anak natin, ng mga mayayaman naman yan? Sinadya yun eh. Para sa akin, sadya yun. Yun yung dahilan, yun yung pinaka-sandata at pinakasimula para magsimula ka sa buhay mo, labanan mo lahat ng mga pangungutya nila sa'yo para baguhin yung sarili mo. Kasi kung hindi ka magbabago kapatid, dyan at dyan ka pa rin. Wala silang gagawin kundi pakialaman ka at pakialaman. Pero pag nakikita ka naman nila unti-unti ka nang umaangat, siguro may pakialam din yun sa'yo, baka hingin nila ng bonus, balato, di ba? Ganoon naman yung tao eh. Kapag nakikita ka na nilang umaangat-angat na, iba na yung pakialam nila sa'yo, medyo may care na yun eh. Pero kapag wala ka pang, alam mo na yun, wala ka pa talaga as in, medyo galit pa yung pangingialam nila sa'yo. Didektahan ka pa ng ganun-ganun, no? O nakakala mo naman talaga, perfecto yung mga buhay nila. Pero kapag umangat-angat ka naman kapatid, alam mo naman yan. Alam nyo yan. Hindi lang ako nakakaalam. Ito sa akin, nire-remind ko lang. Diba? Alam nyo yan, kapag nakakaangat-angat na kayo, yung pakialam nila sa inyo, may konting paki na yun. At yung konting paki na yun, kailangan nyo palitan ng salapi yun. Dahil pag hindi nyo pinalitan ng salapi yun, masamang tao na kayo. Mayabang na kayo sa paningin nila. Diba? Tingnan nyo. Doon lagi naglalaro yung mga ugali ng tao eh. Ewan ko lang sa iba. We're gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the